Tingnan mo ang suot ko. Feng Xiao, ang baba mo ah. Lusaw-saw, nasan ka? Nasaan? Siyempre, nasa meeting room. Naka-livestream ka ngayon? Ha? Ano? Ano ba yung naman nangyayari? Lusaw-saw, baliw ka ba? Hindi kayo nagtatrabaho ng maayos sa opisina! Gusto niyo bang pagmutahin? Ang word mo, Mr. Xiao. Yung hindi nagtrabaho ng maayos, ay ikaw yun. Nagkamali lang ako sandali. May kailangan ka ba? Tara, uwi na tayo. Itawan mo ako! Maling lalaki, binibigyan kita ng chance. Anong ginagawa mo? Lusaw, ito yung proyekto ng Chaoyan Group para sa resort! Milyon-milyon ang halaga nito! Kaya mong makomprehend kapag wala ako? Ano ka ba? Niloko mo ako! Sasabihin ko sa'yo, hindi pa tapos to. Tumigil ka! Tandaan mo, ang nagpara sa sarili ko ay ako lang. Lusaw-saw! Sinasabi ko sa'yo! Hindi ka makakahanap ng trabaho dito sa Beijing! Babalik ka rin sa akin! Nang imbestigahan namin, sabi ng dati mong boss, madalas kang absent ng walang dahilan, kaya hindi ka namin matatanggap. Ayaw naming mainis ang Haifeng Group. Xiaoming, anong klaseng tao ka ba? Talagang sinira ang pangalan ko sa likod ko. Ito na huling pagkakataon. Pero ang top 50 ng kumpanya sa mundo, talaga bang kukunin nila ako? Kaya ko to. Jin yan, ikaw na ang presidente ng Chaoyan Group. Si Lin Yue ay anak ng mayamang pamilya. Tama, kaya dapat nang ipakasal agad. Wala namang masama dyan. Ma, ilang ulit ko nang sinabi, hindi ako magpapakasal. Ikaw at si Lu Zhaozhao, 3 taon na kayo hiwalay. Bukod pa dito, hindi pa yung papa mo. Ma, tama na. Kahit pumayag man o hindi si Papa, ang gusto ko, hindi na magbabago. Ikaw? Lusaw-saw, talagang siya nga. Ma, huwag kang mag-alala. Babalik ako agad. Susundan ko lang ang asawa ko. Asawa? Sino kaya? Ay, Jin yan! Jin yan! Sana maging maayos ang lahat. Manager Lu, hindi ko inaasahan na ganyan kataas ang posisyon mo at bababa ka pa para mag-interview bilang intern. Nakita pa kita dito. Dapat nag-check muna ako ng good luck bago lumabas. Ang init naman ng ulo mo. Maswerteng araw ko to. Sa paghanap ng trabaho, nakita ko pang ex-boyfriend ko. Ah, hindi tama. Ex-boyfriend pala. Naku, parang siya rin ay katulad ko na after 3 years naghiwalay din. Lusaw-saw, ang boyfriend mo ba tatagal lang ba ng 3 taon? Pagkatapos papalitan na? Ang isa ay nag-arbor tapos naghiwalay. Ang isa naman ay nagloko sa relasyon. Pareho hindi maganda. Ako ngayon ay nakapag-aral sa ibang bansa. Mas maganda na ako, di ba? Sa tingin ko, isa ka lang malaking pagong. Nag-aral sa ibang bansa, gumastos ng malaki, tapos bumalik para lang mag-interview bilang intern. Mas magaling pa ako. Babaeng ito. Akala niyo ba intern lang ako? Pero graduate ka ng Harvard. Ang galing. Pareho tayo ng school. Nagawa mo na isang din na 300 million. Ako naman may hawak na kliyente na may bilyon. Dapat magtulungan tayo. Sige, sige. Mataas ang edukasyon, mga order na milyon-milyon. Makakapasok ba talaga ako?
Sabi ko sa'yo, hindi ka makakahanap ng trabaho sa Beijing! Walang kwenta kang lalaki. Maghintay ka lang. Fujin yan. Magtulungan tayo. Anong magtulungan? Ang naiisip mo ngayon, parang makakapasok tayo ng pareho. Walang mali. Tama yan. Ang trabaho ay parang digmaan. Tanging mga hangal ang matatalo. Simula na interview. Pwede nang pumasok. Mr. Fu, hindi ka ba pumunta sa meeting? Bakit ikaw mag-i-interview? Mr. Fu? Mr. Fu? Oo, tama. Siya nga si Mr. Fu. Magaling ang acting mo. Pagpasok mo, unahan mo agad yung tao. Kinansila ang meeting kanina umaga at pagkatapos ako nang magiging tagapag-interview. Opo, Mr. Fu. Huwag mo ipaalam sa kanya na ako talaga si Mr. Fu. Umalis ka na. Ayan siya. Hindi ba siya mag-i-interview? Kung ganito ang itsura niya, hindi siya papasok dito. Hindi siya bagay sa amin. Tama. Ganitong dating. Graduate ng Harvard. Magandang diploma mo. Pero ang hanap namin ay may karanasan sa trabaho. Paano na? Ma'am, kaya mo bang tanggap na 196 naman overtime pay dito? Oo, pangit ng kumpanyang ito. Sobrang taba mo, mahinang puso mo, mabilis kang pwedeng mamatela sa overtime. Napakababa naman ang timbang mo, may low blood sugar ka, madaling magkasakit. Ayos na! Sunod natin gawin. Ibigay ang resume natin sa tamang tagapag-interview at makakapasok tayo agad. Fujin yan. Magpasalamat ka naman sa akin. Anong tinitingnan mo? Magpapakilala ako ulit. Ako ang interviewer ngayon. Si Fu Jin. Yan. Kaya pala, ikaw ang sikat na interviewer ng Shoyan Group. Boss, nakamali talaga ako. Dahil magkaibigan tayo mula pagkabata at dahil naging magkasintahan tayo noon, patawarin mo na ako, ha? Ay, wala na talagang ibang paraan ngayon. Kung tataganin ako na Shoyan, talagang... Hindi ko naman sinabing hindi kita tatanggapin. Ibig mong sabihin, Gagawin kitang personal assistant ko. ako? Papasok ko bilang katulong mo? Lu Zhao Zhao! Hindi ka naman siguro magre-reklamo sa posisyong iniwan ni Manager Fu para sa'yo, di ba? Sige, bukas, sisimulan ko ng tamang trabaho. Sige, magkita tayo bukas. Paalam maliit na bata. Fujin yan! May sasabihin pa ako. Simula ngayon, lahat sa grupo kapag nakita ako, tatawagin niyo ako Manager Fu. Naintindihan niyo? Manager Fu? Bakit naman ganun? Bakit naman? Basta gawin niyo lang. Pasensya ka na ngayon. Pansamantalang munang aakuin mong posisyon bilang presidente. Opo. Ganito ba kahirap maging assistant ko? Bakit hindi pa siya dumadating? Zhao Zhao! Sabihin mo, saan mo itinago ang kopya ng project proposal? Ibigay mo dito! Itong pinaghirapan ko, hindi mo ito makukuha kahit kailan. Hindi talaga kita bibigyan. Gets mo? Kung pilitin, babae ka! Nandyan ba sa cellphone mo? Ibigay mo sa akin yan! Ayos tong post mo, ah. Peace sign. Lu Zhao Zhao! Ikaw! Ginoo, ang panghaharas at sadyang pananakit, may 10 araw na detensyon. May multang 500. Sino ka ba? Ako si Manager Fu ng Chaoyan Group. At ito ang assistant ko, si Lu Zhao Zhao. Lu Zhao Zhao, sabi ko na nga ba, bakit ka biglang nag-resign ng ganito kadali? Kaya pala, kasi may iba ka ng lalaki. Assistant manager? Alam ko na.
Tingin ko, ang posisyon na ito ay nakuha mo dahil nakipagtalik ka sa kanya, hindi ba? Pagtalik sa kanya, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Sino bang hindi... Ako ang babaeng ito. Imposible yon. Xiaomeng, umalis ka na. Hindi ka ba nahihiya? Kung magpapatuloy ka sa pangit ng mga salita, mag-ingat ka. Pagkaisubog ko sa yung almusal ko. Gusto mo akong palisin? Ibigay mo na ang kopya ng project proposal. Walang hiya ka. Ayaw mo bang umalis? Security! Palisin yung basurang ito para hindi mapektuhan ang imahe ng grupo. Zao, sasabihin ko sa'yo, kahit walang project proposal, ito pa rin ang project ko. Hintayin mo lang. Ha? Huwag mo nga samang kukumong project ko. Ang proyekto sa resort ay sa atin naman, hindi ba? Eh kung ganun, ang pagpili kung aling kumpanyang kukuha ay nasa ating desisyon. Siya, yan. Pwede ba isali mo naman ako sa project team? Hindi ko talaga gustong mapuntang magandang bagay na yan sa taong walang kwenta. Hindi ka gana sa akin yan. Baguhan ka pa lang. Assistant pa kita. Akala mo makakapasok ka? Tama nga. Isa kang malit na manager lang. Paano ka makakaroon ganitong kapangyarihan? Siguro, masyado lang akong umasa sa'yo. Pinilit kita ng sobra. Sa totoo lang, may iba pa namang paraan. Anong paraan? Fujin yan. Magaling ka pala. Kasama ka sa akin. Dad, basos ka. Bagay yan sa'yo. Papatayin mo ba ako? Titikil ka lang ba habang dinudukot niya ang project proposal? Ang pagsasama ay magkasama lang sa iisang kwarto. Hindi naman magkasama sa iisang kama. At saka, yung century egg at pork porridge na gawa mo, masarap. Kahapon, gusto mo akong gawing alipin mo. Ngayon naman, gusto mo akong gawing yaya mo. Managinip ka! Nagawa ko na almusal, Manager Fu. Pwede mo nang kainin. 7:30 na. Kung hindi tayo aalis ngayon, malilate ka na. Ano? Hindi ka ba aalis? Ang manager, walang attendance. Kumusta ng proyekto sa resort? Ang FOI kasalukuyan nagbibid. Pansamantalang nagkikipagtulungan sa Haifeng Group. Pero wala pang kontrata. Sakto. Isali mo si Lu Zhao Zhao sa project team bilang huling tagapagpasya. Mr. Fu, di ba si Miss Lu ay bagong pasok lang sa kumpanya? Hindi ito tama. Sundin mo na lang ang utos ko. Zhao Zhao, magaling ako sa mga tao ko. Ang proyektong bilyon-bilyon, ipapalit ko ito sa almusal na gawa mo. Hindi naman masama, di ba? Sobrang alat. Lu Zhao Zhao, niloloko mo ba ako? Manager Lee, hinahanap mo ako? Ipakikilala kita. Siya ito. Ang presidente ng Haifeng Group natin, si Xiaoming. At siya rin ang magiging kasosyo natin sa proyekto ng resort. Mr. Xiao, ipakilala ko naman sa inyo. Itong tao sa... Hindi na kailangan. Kilala ko na siya ng gusto. Sinabi ko na, Lu Zhao Zhao, kahit wala ako, ang proyekto ay sa akin pa rin. Lu Zhao Zhao, bakit ka nakatanga? Bilisan mo at dalhan mo si Mr. Xiao ng isang baso ng tubig. Alam mo naman, na gusto ko ng latte na hindi masyadong mainit at hindi rin malamig. Bilisan mo na. Hindi ba gusto mo nang maalis agad ang internship mo? Naiintindihan ko. Manager Lee, narinig ko na may bagong project decision maker na inappoint mula sa taas. Walang magiging problema, di ba? Ibaon mo na lang sa tiyan mo ang kaba mo. Ang decision maker na yan. Pampasa-pasa lang ng proseso yan. Ayos. Ang sama ng trip mo Sabi ko nga kung nanatili ka lang sa Haifeng, baka sakaling may parte ka pa sa project na ito. Hindi ka sana napunta sa posisyon ng isang intern na nagtataas baba lang ng tsaa dito. Mas gusto ko pang maging alipin ni Fujin yan kaysa maging alipin mo. Talaga?
Kung ganon, makipagtalik ka ulit sa manager mong si Fu at ipakausap mo sa kanya na ipasa sa'yo ang posisyon ng project decision maker na inappoint mula sa taas. Mr. Xiao, nagbibiro ba kayo? Isa lang siyang maliit na intern lamang. Sino bang may karapatang gawin yan? Para sa proyektong ito. Hello po. Hello, Miss Lu, kumusta? Si Mr. Fu ang nagdesisyon sa proyekto ng resort. Ikaw na ang final decision maker. Ako? Ano bang responsibilidad ng decision maker sa proyektong ito? Pwede ba niyang piliin kung Sinong pwedeng makatrabaho? Mr. Fu, ito'y proyekto na nagkakahalaga ng bilyon. Walang problema. Gawin niya kung anong gusto niyang gawin. Siyempre, pwede naman. Ikaw na ang final decision maker. Sa proyektong ito, ikaw ang boss. Ikaw ang bahala. Naintindihan ko na. Lu Zhao Zhao, tinawag kita dito para maglingkod sa akin, hindi para mag-cellphone lang dyan sa gilid. Ang sama ng ugali mo, naniniwala ka ba na isang salita ko lang, pwedeng kitang tagalin sa partnership mo sa Xiaoyan? Umalis ka na dito sa kumpanya. Sabi sa akin ni Manager Lee kanina na may papadala talaga ang taas na project decision maker. Kahit gaano kalakas si Manager Fu, hindi siya kasing lakas ng project decision maker na ipapadala mula sa taas. Posible bang ako ang bagong decision maker na yon? Ikaw? Walang kwentang mga pangarap mo sa araw. Walang kwentang pangarap. Kaya pala, kailangang ibenta mo sarili mo para makapasok dito. Anong ginagawa mo? Siyempre, tinatanggal ka namin! Ikaw, Dalhin mo mga gamit mo at umalis ka na dito! Dati ang yabang mo, di ba? Ngayon, ni internet trabaho hindi mo na makuha. Lumabas ka na lang at magmalimos. ikaw. Anong ikaw? Maniniwala ka ba na kaya kong... Anong sabi mo? Lu Zhao Zhao, nandito na ang sponsor mo. Bilisan mo. Lambingin mo siya. Baka papayag siyang hindi ka paalisin. Xiaoming, alam mo ba kung sino ngayon ang namumuno sa proyekto mo? Bagong pinadala mula sa taas na project leader. Kayong dalawa ng mga maliliit na empleyado, umeepal pa kayo dyan. Hayaan mo na. Hindi naman natin kayang kalabanin yon. Tanggal na kung tanggal. Manager Fu, huwag mo nang patulan yung mga yon. Halika, ililibre kita. Ang bait-bait mo ngayon sa akin ha. Ano na naman ang plano mo? Tatanungin mo pa ba? Kung hindi mo ko tinulungan at nakiusap sa kanila, hindi ko sana na-composition bilang decision maker. Jinyan, salamat sa'yo. Ang kabutihan mo, babayaran ko rin balang araw. Dito. Pwede mo ba kong pautangin ng 3,000? Kasi ngayon... tita, gusto ko rin sana manghiram ng kaunting... Jinyan! Lu Zhao Zhao, ano to? Ito yung 3,000 kong pera, panggastos ko sa araw-araw. Baka maggastos ko agad, kaya ibibigay ko muna sa'yo. Pagkasave mo para sa akin, kung sakaling matapos ako sa pag-aaral, pwede mo ba kung kunin ito para suportahan Hindi ako? ko pwedeng gamitin ang pera mo. Ayokong makinig sa'yo. Dati, mas marami ka natulong sa akin. Ngayon, ako na naman natutulong sa'yo. Hintayin mo lang. Sa press conference, siguradong pagbibigyan kita ng laging pasabog. Manager Lee, malapit ng oras ng pagpirma. Bakit wala pang project decision maker? Huwag po kayo mag-alala, Mr. Xiao. Pinipilit ko na sila, pero hindi pa rin nila ibinigay sa akin ang contact details ng project decision maker. Pasensya na sa paghihintay. Lu Zhao Zhao! Hindi ba tanggal na siya? Sino nagpapasok sa kanya? Lu Zhao Zhao! Sasabihin ko sa'yo, kung kaya kitang palabasin sa Hifeng Group, kaya ko rin gawin na hindi ka na makatira kahit saan sa lungsod na ito.
umalis ka na dito. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung hindi maganda ang pakikitungo ko sa'yo. Aalis ako? Pero kung wala ako, paano magsisimula ang press conference na ito? Ano ba yung sinasabi mo? Xiaoming, ako yung project leader na hinihintay mo. Tinideklara ko na ititigil ang kooperasyon sa Xiaoyan Group. Xiaoming, baliin mong pinanggagalingan mo. Umalis ka na. Lusaw-saw! Baliw ka ba? Ako ang project decision maker. Ang proyekto ng Hyphen Group na ibinigay nila ay iba sa orihinal na plano. Hindi lang ito basta-basta. Kung hindi, imposible pang ipatupad. Yun ay dahil sinunog mo ang orinal na kontrata! Ito ang proyekto na ginagawa ko. Ako ang nakipag-usap. Kung wala ako, hindi mo makukuha ang kooperasyong ito. At uulitin ko. Ako ang project leader. Di pwedeng mangyari! Talagang hindi! Isa ka lang sirang intern. Paano ka magiging decision maker? Sigurado kung hindi ka masaya. Isang salita lang, pwede kitang tanggalin. Ninakaw mo ang work ID para sirain ang proyekto at ang kooperasyon ko sa Xiaoyan Group. Isang peking tao, nagmamagaling pa sa Xiaoyan Group. Lusaw-saw! Katapasan mo na ngayon! Sinasabi ko, ako ang project leader. Iban sa isang work ID na kahit sino ay pwedeng magnakaw. Sino ba ang pwedeng magpatunay, ha? Ang presidente mismo magpapatunay sa inyo. Sapat na yon. Presidente? Ikaw ang presidente? Mr. Fu, sila mga nang ape sa aking mga tauhan. Mr. Fu? Ako ba yun? Mr. Fu, parang pamilyang mukha mo. Oo. Kayo nga po yun. Mr. Fu. Kanina, sino bang nanggulo? Silang dalawa. Ang Hyphen Group ay nangikil sa manager ng Xiaoyan Group. At totoo ang iligal na pagbid. Simula ngayon, ang Xiaoyan Group ay kinakansila na ang kontrata. Tama yon. Mr. Fu, regarding sa illegal bidding, pwede ko bang may paliwanag? Walang sala ang Hyphen Group. Sa bagay na ito, siguradong sila ang nagsisinungaling. Hanggang ngayon, nandito pa rin sila nang aasar sa mga tauhan ko. Security, pakinggan mo muna ang paliwanag ko, Mr. Fu. Bitawan niyo ako. Lusaw-saw, hintayin mo ako. Hindi pa tayo tapos! Manager Lee, saan kayo pupunta? Manager Lee, saan kayo pupunta? Hindi ba mali ng paliwanag mo sa nangyari ngayon? Bakit ka tatakas? Anong paliwanag? Akala mo ba ayos na makipagtulungan kay Xiaoming? Lusaw-saw, kahit pa maswerte ka ngayon at may suporta ka mula kay Mr. Fu, ano bang magagawa mo? Ako ang department manager. Ano bang kaya mong gawin sa akin, ha? Ano ba? Kahit sinabi na ni Mr. Fu, hindi mo parang pinapansin? Hindi ka pa humingi ng tawad. Napaka-OA mo naman. Lusaw, alam ko na pagkakamali ko. Patawarin mo na ako. Basta hindi mo ako tatanggalin, gagawin ko kahit ano. Pakiusap, patawarin mo na ako. Magkapares na kayo ng ranggo. Fujin yan, pwede ba? Kung ganun, dahil si Manager Lee na gustong magbago at gumawa ng tama, bakit hindi tayo maganda ng pagdiriwang ng tagumpay para sa assistant ko? Akala mo talaga akong utusan mo, ha? Huwag ka mag-alala, boss. Siyempre, aayusin ko na yan para sa'yo. Hali kayo mga kasama, tayo mag-toast ng sabay-sabay. Batiin natin si Assistant Lu sa opisyal niyang pagpasok sa Xiaoyan. Kasabay nito, batiin din natin siya bilang project leader ng ating resort. Cheers! Cheers! Uy, Manager Lee. Huwag mo na akong tawaging Manager Lee. Isa lang akong tauhan mo. Tawagin mo na akong maliit na Lee. Tara.
Congrats, Assistant Lou. Di ko akalain na agad-agad ka naging project leader. Salamat. Kung sa ganda mo, Assistant Lou, talagang mahusay ka pa. Nakakaingit nga eh. Di marunong uminom ang assistant ko. Ako na lang ang iinom para sa kanya. Uy, ano bang relasyon ni Manager Fu at Assistant Lou? Sino bang nagtatanggol sa kanya? Alam mo ba ang tolerance niya sa alak? Siyempre. Kung hindi, sayang naman ang pagkakaibigan namin mula pagkabata. Fujin yan. Sino bang inaapi mo? Parang gusto mo naman akong patayin. Hindi naman ako aabot sa punto na kailangan mo akong ipagtango sa alak. Tara, inom na tayo. Sige. Inom naman ang inom. Ang alam mo lang ipag-iinom. Kalimutan mo naman ng second year kung paano ka pinayon ng senior sa club. Kung hindi kita niligtas noon, doon ka na siguro mamamatay sa tabi ng kainan. May mukha ka pa magsabi. Ilang baso sinalong mo nun para sa akin? 3 baso lang. Tapos pagsilip ko sa lalim ng mesa, tulog na tulog ka. Hindi ba ako nauwi sa'yo noon? Lakas mo noon sa alak. Ngayon malakas ng resistensya ko. Sige, kung kaya mo, subukan mo. Kababata pala silang dalawa. Sinala ni assistant ko si Manager Fu sa bahay. Ano bang nangyayari? Sabay na pala silang nandun. Babalik pa ba sila? Kailangan mo ba ng tulong? Kung papasok ka sa banyo ng babae, tatawag ako ng pulis. Maghihintay ako. Ano bang tingin mo sa bagong dating na si Lu Zhao Zhao? Gusto mo rin siya? Cute siya. Maganda rin ang katawan niya. Gusto mo siya? Hindi mahalaga ang itsura niya. Siya ngayon ang pinuno ng resort project. Kung makakalapit tayo sa kanya, hindi na tayo magsisikap. Tama yan. Narinig ko pa, naniloko siya ng dati niyang kasama na walang pera niya. Siguro, isa siyang babaeng may malaking dibdib pero walang utak. Uy, dalian natin. Painumin natin ng maraming alak tapos dadalhin natin sa hotel at mag-relax tayo at inumin natin ang gatas ng babae. Manager Fu. Mahilig kayong uminom, di ba? Bigyan sila ng pinakamalakas na alak dito sa bar. Painumin sila hanggang mamatay. Manager Fu! Nagkamali mo kami! Manager Fu! Wag po! Zhao Zhao. Zhao Zhao. Ikaw ba si Fujin yan? Fujin yan? Bumalik ka pala? Akala ko hindi ka na makabalik. Siyempre nandito ka. Paano hindi ako babalik? Miss na kita. Higit pa sa inaasahan ko. Zhao Zhao. Namiss din kita. Lu Zhao Zhao! Tubig. Gusto ko ng tubig. Eto. Ang lakas mong uminom. Si Li Xinxiong ang mababayad ngayong gabi. Walang sayang libreng inumin. Bakit mo naman hindi diretsong sinibak si Li Chenghong? Bakit ka naman siya sisibagin? Maging kaaway ko pa siya. Hindi ka ganito dati. Anong pinagkaiba? Lumalaban ka sa galit. Gusto mo man o hindi. Noon,
seryoso ka sa mga bagay na ganito. Anong silbi ng pagiging seryoso? Seryoso rin ako sa'yo. Pero umalis ka rin sa uli. Zhao Zhao, kung may papaliwanag ko ulit sa'yo, maaari ba tayo magsimula ulit? Ano? Nung araw na yun, bitawan mo ako! Forging Hand, simula pagkasilang ko, hindi mo na ako pinapansin. Ngayon, anong karapatan mo magpasya sa buhay ko? Bakit? Ako ang totoong ama mo. At ikaw ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya mo! Ibalik mo yan. Luo Zhao Zhao! Siya ba yung girlfriend mo? Bukas, magiging tagapagmana ka na ng pamilya mo. Pero hindi ka dapat ng babae ito na maging asawa ng anak ko. Kung sino man ang makakasama ko, wala akong pakialam. Anong sabi mo? Kung magsasalita ka pa, gagamitin ko ang connection ko para mapatansik siya sa eskwela! Sasama ako sa'yo. Huwag mo na siyang galitin. Kakausapin ko lang siya. Alin niyo na siya sa aeroplano! Kakausapin ko lang siya! Huwag kang magpaliwanag ng sobra. Ikaw isang gago. Iniwan mo ako noon. Hindi mo lang ako sinabihan. Tabi-tabi. Zhao Zhao, usap tayo. Huwag mo kong galawin. Tatakipan ng kita. Nakakainis. Huwag mo kong galawin. Lu Zhao Zhao! Lu Zhao Zhao! Lu Zhao Zhao! Lu Zhao Zhao! Dati hindi kita mapigilan. Ikaw, bakit nandito ka sa kwarto ko? Ano? Ito ang kwarto ko. Kagabi, sobrang ininom mo. Pinilit mong matulog sa kama ko. Muntik mo pa akong bastusin. Ito, Hindi nga. Ganun ako kadesperado. Pasensya na. Kasalanan ko. Sabihin mo kung anong gusto mong gawin ko. ihatid mo ako sa trabaho gamit ang bisikleta. Bisikleta? Jingyan, pwede ba huwag kang gumalaw? Hindi naman ako gumagalaw. Paano kung atang ba tayo? Kasalanan mo rin kasi ang liit ng motor mo. Kahit dapat hawak mo ko na mahigpit. Anong gagawin mo? Lilipad tayo. Yung tapang mo, naiwas sa ibang bansa. Ganyan ka ba magmaneho? Ang tagal na, pero di pa rin nagbabago. Magtrabaho ka na maayos. Bumalik ka na sa trabaho mo. Ma, bakit ka nandito? Kung di ako pupunta, magiging matanong dalaga ka na. Ma, opisina ito. Pag-uwi na lang natin. Ay nako, dito ko na sasabihin. Tignan mo sarili mo. Malapit ka na mag-30. Walang gusto mong pakasal sa'yo. Ma, Zhao Zhao, kanina sa bahay, nilagay mo yung damit mo sa coat ko. Sa susunod, mag-ingat ka.
Ay, hindi mo ikaw si Xiaoyan? Tita Yao, matagal na tayong hindi nagkita. Sabi mo kanina sa bahay? Bakit? Magkasama lang ba kayo sa bahay? Hindi ma, pakinggan mo man ang paliwanag ko. Ako... Hindi nagkailangan ng paliwanag. Sigurado ako nagkablikan na kayo. Hindi ba? Matagal na, pero gusto ko pa rin si Xiaoyan. Xiaoyan. Zhao Zhao. Kayo ba? Kailan kayo magpapakasal? Para magkalak na kayo. Xiaoyan. Zhao Zhao. Kayo ba? Kailan kayo magpapakasal? Para magkalak na kayo. Baliw ka na ba? Hindi kami magkasama. Ikaw, hindi ba kayo katira ng magkasama? Ako, magkatrabaho lang kami. Ako ang assistant niya ngayon. Yung magkasama ng tirahan ay pinaayos ng kumpanya. Talaga? Tita, sa ngayon, wala kaming relasyon ni Zhao Zhao. Pero sa inaharap, hindi ko masabi. Alam ko na hindi ka maaasahan, pero ayos lang. Nakapos na ako ng ad mo sa isang dating site. Simula ngayong gabi, magsisimula ka na makipag-date. Ha? Makipag-date? Matalin at magalang, galing sa magandang pamilya. Ipinanganak na dekada 80. Teka lang. Anong ginagawa niya? Hi. Ikaw ba si Mr. Wang? Hi. Ikaw ba si Mr. Wang? Ikaw ba si Miss Lu? Oo. Ako nga. Akala ko, naghahanap ka ng kasal. Pero, ayaw ko pang pumasok agad sa kasal. Gusto ko lang mag-enjoy. Anong ginagawa mo? Bakit napakawalang asal mo bilang babae? Para kang pok-pok. Ang suot mo na may napakaikli. Kung magsalita ka naman parang malandi. Hindi ako magpapakasal sa isang babaeng katulad mo. Napakagrabe mo mag-isip. Ang ganyang lalaki. Hindi na kailangan. Ang init. Next na naman. Virgin Complex. Hindi ka ba nagmamalasakit sa akin at sa anak ko? Hindi ba? Hindi ka pa kasal? Bakit may anak ka na? Huwag kang umalis. Hindi ko inaakala ng gwapo mo pala. Magpapakasal na tayo. Ayoko! Magpapakasal na tayo. Walang taste. Haha. Magaling. Si Miss Lu talaga yung type ko. Kung sa tingin mo masyadong nagmamadaling diretso agad na magpakasal, pwede rin tayo mag-date muna ng mas matagal. Mr. Shen, sa tingin ko, ang 200,000 na ibinigay mo ay hindi sapat. Sabi ko nga, bakit parang mayroong amo ng restaurant? Ikaw pala yan, Lu Zhao. Ikaw pala yan, Lu Zhao. Dapat, tingnan mo ng kalendar bago lumabas. Bakit? Dahil ba pinabayaan ka na ng manager mo? Tumakas ka ngayon at naghahanap ng mayamang lalaki? Talagang kapal na mukha mo. Araw-araw dahil mong kabit mo, hindi ka ba natatakot na pagsabihan ng tao? Ikaw? Tama ko, hindi ba? Sir, hindi mo pa alam, ang babaeng ito ay masamang ugali noon. Laging niloloko ang iba. Kaya siya iniwan ni Meng noon. Huwag kang magpadala sa kanya. Kayong dalawa ay nagbabaliktaran pa. May video pa ako sa press conference. Gusto mo ba ipakita ko? Ipakita? Pwede rin ipakita. Pero, photoshoot lang yon. Totoo ba? Siyempre totoo. At saka, ngayon ay siya ang assistant ng Chaoyan Group. Pero, ito ay dahil ibinenta niyang sarili niya. Sigurado ako, dahil nakita niyang wala ng pera ang bobo na yon. Kaya gusto niya magpakasal sa taong mayaman na tulad mo. Kaya, mag-isip-isip ka. Sabi ko na nga ba, kaya pala ang laki-laki ng hinihingi niya. Ay nako, huwag kang makilig sa kalokohan niya. Hindi talaga ko ganon. Gusto mo lang ang pera ko. Umalis ka! Hindi ka karapat dapat makipag-usap tungkol sa kasal niya. Hindi kayo bagay. Gusto mo pa rin yung ganitong babae? Oo.
Gusto ko siya kasi ganun siya. Materialistang babae. Mahilig sa pera. May problema ba? Mahilig sa gulo. Hindi naman. Kahit materialista at mali ako sa pera, kinuha mo naman sa mesa ang bulaklak na ito. Napaka-cheap mo naman. Kung ayaw mo, ibigay mo sa akin. Ayaw ko. Lu Xiaozao, hindi ko maintindihan. Ako isang CEO na may yaman na sobra-sobra pero ayaw mo. Pero gusto mo siyang sundan na parang tatanungin kita. Sulit ba yan? Unti-unti na bumabagal ang memorya mo. Ikaw ang unang ng loko. At saka, si Fujin yan ay hindi katulad mo. Mahaba at matangkad siya. Ang six-pack abs niya ay mas maganda kasi sa'yo. Guwapo at maayos pa. Kahit gamit ang malit at daliri. Alam kung sinong dapat piliin bilang asawa. Anong silbi ng pagiging gwapo? Pag small-time boyfriend lang siya, may bahay ba siya? May kotse ba siya? May milyon ba siya sa savings niya? Sasabihin ko sa'yo totoo, ang pera niya buong buhay niya hindi sapat para bilhin ng kotse ko. Sinasabi mong wala akong pera? Pagkano lahat ng gasto sa buong restaurant ngayon? Mga 80,000 plus. Hindi ba ikaw ang... Ako na magbabayad para sa buong restaurant. Wag. Magkano? 80,000 plus? Kailangan mo pirmahan ng kontrata na pagiging alipin ng kumpanya? Maliit na pera lang yan. Inaakala mo pa na parang sa teleserye ka na CEO? Ikaw ang magbabayad sa buong lugar? Maganda na kung may 1,000 ka lang sa card mo. Tapos ang bayaran. Ano? Imposible to. Ang mapagbigay na si Mr. Fu ay tulad talaga ng mga sabi-sabi. Mr. Fu? May bahay ka, may sasakyan at milyon-milyon ang ipon mo. Pero anong silbi niyan? Nakapagbigay ka na ba ng isang bouquet ng bulaklak kay Xiaozao? Dinala mo ba siya sa date? Ang milyong ipon mo, gumastos ka ba kahit 1 sentimo para sa kanya? Yan yung ex niya, hindi ba? Kaya siya iniwan. Napakakuripot niya. May mukha pa siya magyabang dito. Kung ako yung babae, iiwanan ko rin siya. Si Mingge, hindi siya dinala sa ganitong mamahaling restaurant. Kasi, di pa obvious ang dahilan. Si Lu Xiaozao ay mukhang mahirap. Hindi bagay sa lugar na ito. Sa tingin ko, itong restaurant na ito, dahil sa inyong dalawa. Kaya parang bumabang kalidad nito. Huwag kang magsalita na ganyan. Si Mingge isang VIP. Magtrabaho ka na 1 buwan? Pagkakain mo na umorder ng cucumber salad. Mali ang sinabi ninyo. Sa amin dito sa restaurant, hindi namin tinakda ang presyo na gano'n kataas. Pangalawa, pareho na kayo nasa blacklist ng restaurant. Pakiusap, umalis na kayo! Ako ang VIP ng restaurant na ito. Kung paalisin niyo kami, maniwala ka, ipapaalis kita sa boss mo ngayon din! Kasi ginalit mo ako, mapapalayas ka! Ang restaurant na ito ay pag-aari ng Chaoyan Group. Noong nakaraang panahon, ang aming CEO mismo ang nag-utos na hindi natatanggapin ang inyong hiking group, kaya umuwi na lang kayo. Security! Ilabas niyo sila! Kawalan mo ako! Ayaw ko lang mag-isa! Kawalan mo ako! Paalam! Lu Xiaozao, maghintay ka! Pagkawalan mo ako! Fujin yan. Kanina, tinawag kanyang Mr. Fu. Ako... Ako? Ano ka ba? Xiaozao, may gusto kong sabihin sa'yo. Matagal ko nang gustong ipaliwanag sa'yo. Hindi na kailangan. Alam ko na. Ganun. Ibigay mo na. Anong ibibigay? Ang record ng credit card sa gastos yung ginamit mo para magbayad. Ibigay mo na. Tingnan ko kung magkano ang utang. Tutulan kita magbayad. Hindi na. Sariling pera ko yan. Alam ko kung magkano ang ginastos ko. Ano bang alam mo? Noong kolehiyo, kinugol mong kalahati ng pang-araw-araw na gastusin ko para bumili ng regalo para sa akin. Mas malaking ginastos mo. Ipakita mo nga. Saan ang credit card mo? Sana yun? Kung gusto mo talagang tulungan ako, magsama na tayo ulit. Sirain ko ang utak mo. Ikisingan kita. Makinig ka muna! Makinig ka muna! Pinilit ka ng mama mo na magpakasal. Pinilit din ako ng mama ko. Kaya, dapat, magtulungan tayo. Parang, ayos ng ideya mo ah. At matagal na tayong magkaibigan. Hindi ba siguro gamitin ito para manipulahin ako? Ano? Halika. Ano? Sige. Pwede ba? Huwag kang mag-alala. Yung magsasawa sa kahit ano. Fujin yan! Fujin yan! Sabi ko
gusto na si Xiaoyan. Bakit talaga siya? So talaga? Inalagaan pa kita. Tita, Ma, pinipilit mo ba akong magpakasal? Hindi. Siyempre hindi. Pero Zhao Zhao, sa loob ng 3 taon, sabi mo pa kay Xiaoming na nasaya ang 10,000 pera. E paano naman yan? Ma, ako nang bahala niyan. Sige, ibaba ko muna. Zhao Zhao, ilang pera lang ang meron ka? Paano mo nagawang gastusin kay Xiaoming ang ganito kalaki? Nung panahon na yon, nagsisimula pa lang ang kumpanya niya. Kulang siya sa pera noon. Bukod pa rito, nung panahon ngayon, mahirap ka rin naman. Isang pangkarenong estudyante lang ako noon. Hindi rin kita masyadong natulungan. Ngayon, iba na. May trabaho na ako. Hindi ko na pwedeng hayaan na mahirapan mga tao sa paligid ko. Kasi, ayaw kong mahihirapan kayo. Hindi pwede. Ngayong nandito na ako, kailangang ibalik ang pera. Dapat buo, walang kulang. Hahanap ako ng paraan. Hindi mo ba gustong ipagbuno mo siya? Ano bang iniisip mo? Ang mga mayayamang tao ay sumusunod sa batas. Kailangan niyang voluntaryong ibalik ang pera. May gusto ka bang itapon? O ihagis? Sabi mo nga, Menge, kaya pa po siya na dumating si Fuzo ngayon para magatid ng invitation sa auction? Baka may intention na magkaayos. Si Lu Zhao Zhao, bata pa siya. Hindi siya kasing halaga ng isang milyonaryong gaya ko. Sasabihin ko sa'yo, ito ang unang pagkakataon na ibibigay ng Xiaoyang Group sa atin. Kailangan nating samantalahin ito na maayos. Bakit ba palagi kayo nandito? Sa mga ganitong events, siguro malaki na ang ginastos nyo, di ba? Oo nga, hindi ba? Marami kami ginastos. Xiaozong, sa gabing ito, ang Royal na Quintas, hindi ko palalampasin. Sa yaman mo, mas maganda pang pumili ka na lang ng iba. Royal na kwintas? Menge, itong kwintas na ito, huwag sana nilang makuha sa auction. Pumili ka na isa para sa akin. Pwede ba? Pag-usapan na lang natin mamaya. Pupunta na tayo kay Mr. Fu. Mr. Fu, yung nangyari noon, ako ang mali. Pasensya na po. Ano pong napapansin nyo ngayon, sir? Sabihin nyo lang, aasikasuhin ko. Okay naman yung iba. Itong royal necklace na ito. Ang ganda nito! Mr. Fu, magaling ang paningin mo. Ito ay suot ng prinsesa ng kaharian noong nakaraang siglo. Ang royal necklace na ito, may pinakamalaking purple diamond sa mundo. Talagang bihira ito. Bibilin ko nito. Ihatid ko sa inyo. Tanggapin mo na lang bilang patunay ng aking taos-pusong intensyon. Ngayon, nandito na tayo lahat. Siguro lahat tayo ay narito para sa necklace na ito. Hindi na natin patatagalin. Ipagkita na natin ito sa lahat. Wow! Ang ganda nito. Mamahalin. Tama nga. Tama nga. Hindi ba ito murang kalaka ng kalangiwo? Anong royal na alahas? Hindi ba ito murang kalaka ng kalangiwo? Anong royal na alahas? Mukhang ang kasama ni Mr. Xiao ay hindi marunong sa alahas at hindi rin marunong manahimik. Kung sabi nga ni Mr. Fu na ito ay royal na alahas, sigurado na yan. Yan ang dapat na paniwalaan. Kung hindi mo maintindihan, manahimik ka na lang. Yung necklace na ito, nakuha ito ng aming institusyon sa isang hindi inasang pagkakataon. Kaya ang panimulang presyo ay 50,000. Simula sa 50,000, mukhang hindi na kailangan gumastos ng malaki para makuha ni Mr. Fu. 10,000. 11,000. Uzaw-zaw, talagang gusto mo bang kontrahan kami? Ganun ba? Miss Feng, saan galing yung sinasabi mo? Sa auction, patas ang laban, yung pinakamatas ang presyong panalo. Kung ayaw mo, mag-bid ka. Ikaw! 40,000. 15,000. 15? Ang 15,000 para sa royal na alahas. Mura na yon. Pasensya na po, Mr. Fu. Gusto ng girlfriend ko itong kwintas. Kaya ngayon, kailangan ko talaga makuha ito. Baka naman hindi kayang tapatan ng Hi-Fi Group ang yaman ng manager ko. 1,000,000! Lu Zhao, nung naghiwalay tayo, wala kang ganong pera. Isang maliit na manager lang siya. Hindi ako naniniwala na kaya mo maglabas ng 1,000,000 piso agad. 1,000,000 piso. Kung walang laban, congrats Mr. Shaman sa pagbili mo ng 1,000,000. Matagumpay mong nakuha ang royal necklace ng Wang family na ito. Anong
ginagawa mo? Binili ko to ng 1 milyon bilang regalo para kay Mr. Fu. Kung masira mo ito, may pambayad ka ba? Bakit hindi ko kayo magbayad? Pinamili ni Lolo Wang ng maraming mga palamuti para sa apo niya. Kung gusto mo talaga, lahat sa'yo na. Bakit hindi ko kayo magbayad? Pinamili ni Lolo Wang ng maraming mga palamuti para sa apo niya. Kung gusto mo talaga, lahat sa'yo na. Ha? Sige na. Tapusin na natin. Iayos na mga gamit. Tapos na ng ating short drama troupe. Anong nangyayari? Aba, huwag kayong aalis. Boss, huwag kalimutang bayar ang balance ha. Walang problema. Babayaran ko ngayong gabi. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Mag-ingat kayo ha. Salamat. Ikaw, niloloko mo ba ako? Sino ka gusto sa'yo? Niloko mo ko na ilang 1,000 piso. Sinabi mong tulad to sa kumpanya na wala ng ari-arian ko. Bakit hindi mo sabihin niloko mo ako? Luzaw-zaw, hinapit ang basurang ito para manloko ng pera. Maniwala ka, ipapakulong kita sa kulungan. Sino nagsabing panloloko ito? Legal ang auction ngayon at sinabi ko na ito ay isang Wang family necklace. Kung gusto nyo man isipin na royal necklace ito, ano bang magagawa ko? Walang magagawa si Lurinja. Wala rin ako magagawa. Pati ako, wala ring magagawa. Ay, masyadong magyabang. Ang amo nyo, nandito pa rin si Mr. Fu. Hindi nyo ba pinapahalaga ng amo nyo? Assistant Lu, pumunta ka na sa bangko para mag-transfer. Mahirap man lang na mabawi ang pera. Mas mabuti pang hawakan mo ang sarili mo para kampante ka. Salamat sa tulong mo, Mr. Fu. Pasensya na po. Aalis na ako. Susuklihan kita sa ibang pagkakataon. Pumunta ka na. Ako nang bahala dito. Ha? Hoy, huwag kang aalis! Mr. Xiao, ang nakatayo sa harap nyo ngayon ay ang tunay na presidente ng Xiaoyan Group, si Mr. Fu. Ang nakatayo sa harap nyo ngayon ay ang tunay na presidente ng Xiaoyan Group, si Mr. Fu. Hindi ka lang mas yung empleyado. Wala ka lagi, Mr. Fu. Yan? Gustong-gusto ni Zhao Zhao, kaya sinabayan ko lang siya. Kahit na ikaw ang presidente ng Xiaoyan Group, hindi mo pwedeng gamitin ang mura mong kalakal para manloko! Tunay yung mga diamante dito. Gawa ko lang ito para hindi magalala si Zhao Zhao. Kaya nilagay ko sa murang batayan lang. Iba ako sa mga katulad mo. Hindi ako nagloloko. Kung sa'yo, sa'yo talaga. Oo. Kung tunay ang alas na ito, hindi lang ito 1 milyon. Nalagay ka na dito. Ano ngayon? Sabi ko nga, gusto ko lang mapasaya si Zhao Zhao. Huwag kayo masyadong magdiwang. Sa nakaraang 2 taon sa Haifeng, ang korupsyon, panunuhol at paglustay ng pondo, marami na kayong nagawa, hindi ba? Paano mo nalaman? Paalala lang. Ang mga reporter ngayon ay nagsisimula na maghanda ng mga balita. Good luck sa inyo. Zhao Zhao, napansin mo bang balita? Anong nangyari? Nalugi ang Haifeng Group. Normal lang yan, hindi ba? Simula nang sinabi ng ating presidente na hindi tayo magkipagtulma sa Haifeng. Maraming kumpanya nila na hindi na sila katuwang. Pagkatapos na lumabas na nag-cut corner sila, may usap-usapan batang ko sa paglusta ng pondo ng presidente. Lahat sila tinatakwil. Talagang hindi na mabubuhay ang mga tamad. Zhao Zhao, pakiusap. Patawarin mo ako. Alam ko nang mali ko. Zhao Zhao! Anong ginagawa mo? Zhao Zhao! Zhao Zhao! Pagkawalan mo ko! Anong ginagawa mo? Zhao Zhao, noon, akong may kasalanan. Hindi ako tao. Ako ang mali. Pwede mo bang kausapin si Mr. Fu na huwag sanang sagpuin ng Haifeng Group? Pakiusap! Ang nangyari sa Haifeng hanggang ngayon ay dahil sa inyo. Zhao Zhao, sabihin mo kung magkano ang gusto mong breakup money. Tatanggapin ko lahat. Gano'n man karami. Ibibigay ko sa'yo. Pakiusap. Patawarin mo ako. Pakiusap. Mr. Fu, linisin yung basurang ito. Ayoko na siyang makita pa. Opo. Mr. Fu, ang Haifeng Group ay pinaghirapan ko ng buong buhay. Huwag mong hayaang masira ito. Ayos yan. Mukhang talagang boss ng kumpanya ang dating. Ang paglilinis ng basura, madali lang gawin yan. Sabi mo nga, paano ba pwedeng mag-bankrupt ang Haifeng Group sa isang gabi lang? Siguro, nagkasira siya ng mga taong hindi dapat sirain. Kasalanan niyo na hindi ba? Ikaw ang gumawa nun. Kahit sino ka pa, malakas ka talaga. Ikaw ang presidente ng Xiaoyan Group. Nagpautang ng credit card ng 800,000. Yan ang tunay na boss. Ikaw... Tahimik po muna lahat.
ipapakilala ko ang bagong kasamahan natin, si Miss Lin Yue. Sa ating kumpanya, siya ang bagong appointed na supervisor. Palakpakan natin siya! Bago pa ako dito, kaya hindi pa pamilyar. Sana, gabayan ninyo ako. Wow, ang ganda niya. Ang ganda ng aura. Walang kwenta. Di mo ba alam kung sino siya? Si Miss Lin, sa abroad, isang sikat na actress. Kaya palang ganda ng dating niya. Bakit siya nandito? Bakit siya naging supervisor dito? Narinig ko pang nung nasa abroad siya na tinarget niya si Mr. Fu. Di kaya dumating siya dito para kay Mr. Fu na para bang para sa kanya. Si Fuji yan ang gusto ko. Ilang taon niya nililigaw ng batang babae. Ganito pala siya. Ikaw ba si Lu Zhao Zhao? Narinig ko ng pangalan mo. Pwede bang ipasyal mo ko sa kumpanya? Bakit ka nandito? Jin yan, nakalimutan mo na ba? Si Tito Fo ay matagal na nakipagsudan sa kasal. Ngayon, bumalik ko para magpakasal sa'yo. Magkakilala kayo? Nung nagtatrabaho ko sa abroad, napanood ko na siya. Pwede mo na ba ako ipasya sa kumpanya, Miss Lu? Oo naman, halika. Ito ang aming conference room. Ito naman ang opisina ng presidente. Tingnan mo na lang. Bago pa ako bumalik ng bansa, narinig ko na ikaw naglantad sa katiwala ng Hyphen Group. Ikaw nga ba yon? Ay, hindi naman. At kung wala si Mr. Fu, hindi ko rin yung magagawa. Ang babae ito, ano bang pinagmamalaki niya? Magandang relasyon niyo ni Mr. Fu. Magkasintahan ba kayo? Mas mabuting huwag nating pag-usapan dito sa opisina. Hindi naman importante ito. Magkaibigan lang kami mula pagkabata. Sadyang close lang kami. Yun lang. Sana ganito rin ako. Hindi tulad ko na nag-aaway pa rin sa boyfriend ko. Kailangan ko pang bumalik sa bansa para hanapin siya. Hindi ba yun si Mr. Fu? Anong Mr. Fu? Assistant Lu, bumalik ka na sa trabaho mo. Kaya naman ni Miss Lee na mag-isa dito. Sandali lang. Marami pa akong hindi kabisado dito sa kumpanya. Kaya, Miss Lu, hindi mo ba ako sasamahan? O baka si Manager Fu sasama sa akin? Anong ginagawa niyo? Lin Yue, baliw ka ba? Anong nangyari? Nung nasa abroad tayo, hindi ba madalas tayo magbati ng ganito? Anong dati? Hindi kita gusto. Ako ang umiiwas sa'yo. Hindi ako magbibigay ng hiya sa'yo. Hindi ba sinabi mo na ilang beses lang kayo nagkita? Bakit ang pagbati niyo parang may halik pa sa pisngi? Pero, Itong boyfriend ko na sinasabi ko sa'yo. ano ba? Bakit? Nag-aaway lang naman tayo. Pagkatapos, pagbalik ko sa bansa, nasa tabi mo na si Zhao Zhao. Pero tayo, hindi pa naman naghiwalay. Ang ginagawa ninyo, pagtataksil na yan. Ikaw... Ang totoo, si Manager Fu sa abroad ay sobra pala mag-isaw-saw. Zhao Zhao, huwag mong pansinin ang mga sinasabi niya. Wala kaming anumang relasyon. Kung meron ko palang girlfriend, bakit ako magpapanggap na kontra-girlfriend? Zhao Zhao, Jin yan! bitawan mo ako! Mukhang hindi pa alam ng dalaga kung sino ka talaga. Gusto mo ba ng tulong ko? Jin yan, nandito ka na. Bakit ka nandito? Malapit ka nang ikasal kay Yuyu eh. Siyempre, kailangan kitang dalawin. Sinabi ko na, hindi ako magpapakasal kay Lin Yue. Tigilan mo yan! Ganito mo ba lagi tinatrato si Yue? Dumating ang papa ni Jin yan. Sabi niya, imitan kang kumain. Jin yan, espesyal kung bumalik mula abroad para magpakasal sa'yo. Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Hindi mo ba nakikita? Tayo ay bagay na bagay para sa isa't isa. Oo nga! Ang pamilya Lin ay kilalang mayamang angkan. At si Lin Yue sikat na artista. Hindi ba mas maganda siya kaysa sa batang yon? Wala akong pakialam kung anong sinabi mo sa papa ko. Pero sasabihin ko sa'yo ngayon, wala akong nararamdaman para sa'yo. Kaya umalis ka na ngayon din. Pero may kasundo na tayo sa kasal. Pumayag na si Tito Fu noon. Pag 25 na ako, ikakasal na tayo. Nakalimutan mo na ba? Pero ngayon, niloko mo ang puso ko. Akala mo ba artista ka? Nasira ng utak mo sa pag-aarte. Kung hindi mo maiba ang pag-aarte sa realidad, pupunta ka sa ospital, bibili ako ng gamot mo. Papayaran pa kita. Pujin yan! Alam kong gusto mo sinusaw-saw. Pero wag mong kalimutan. Mahirap at walang kapangyarihan ang dalagang yon. Ikaw ang CEO ng pamilyang Fu. Paano mo pa kakasalan ng babaeng ganon? Hindi mo kilala si Lu Zhao Zhao. Hindi ko na siya kailangang kilalanin pa. Pero wag mong kalimutan, 3 taon nang nakalipas. Nung lumabas tayo sa bansa na magkasama, kahit hindi ko na hawak ang grupo ngayon, hindi ibig sabihin na di ko kayang galawin ng babaeng yon. Hindi ako magpapatalo.
Jin yan, ngayon nandito na ako. Ayaw kong masaktan ng kahit sino. Pero, mas mabuting maging malinaw ang lahat. Ang buhay ni Lu Zaozao ay nakasalalay sa'yo. Itatanong ko ulit sa'yo. Gusto mo pa ba siya? Hindi ko siya gusto. Hindi ko siya gusto. Mabuti, Fujin yan. Magduduso ka talaga. Tama ang sagot mo. Mahal ko siya. At sa buhay ko, siya lang ang pagkakasalan ko. Salbahe ka talaga! At saka, kahit na pareho sila ng estado ni Lin Yue, pipiliin ko pa rin si Zhao Zhao. Ang tigas talaga ng ulo mo! Walang problema, Tito. Sa tingin ko, si Jin ay pansamantalang nalinlang ng mga mata ni Lu Zaozao. Naniniwala ako na kung bibigyan mo ako ng kunting panahon, mamahalin mo ko ulit. Jin yan. Itong bagong numero ko, huwag kalimutang idagdag sa friends list. Tito Fo, umalis na tayo? Pag-isipan mong mabuti, ha? Zhao Zhao? Zhao Zhao, nandyan ka ba? Pumasok ka ng walang ilaw at nagkalat ang tubig sa sahig. Ngayong gabi, ikaw ang magawalis. Lu Zhao Zhao, ano bang ginagawa mo? Ay nako, binili ko pa yan kasi sabay tayong kakain ngayong gabi. Ano bang kakainin? Hindi ba kakain ka lang kasamang babaeng mayaman? Nakita mo ba kami ni Lin Yue na kumain sa restaurant? Kumalma ka muna. Pakinggan mo munang paliwanag ko. Hindi na kailangan. Assistant lang ako ni Manager Lu. Hindi ako makikialam. Pagkasalaman ng babaeng mayaman, dahan-dahan, may trabaho pa ako. Kapag ka dyan. Wala kaming relasyon ni Lin Yue. Noong nakita ko siyang humalik sa'yo, masaya ka naman, hindi ba? Hindi naman. Kailan ka naging ganon? O baka naman, ginawa kang alipin ni Lin? May hawak siyang sekreto mo? Sabihin mo. Ano sekreto ang hawak niya sa'yo? Sabihin mo! Huh? Sige na. Sasabihin ko. Huwag mo akong pagtawanan, ha? Hindi kayo nung lumabas ka ng bansa. Nalasing ka na ng hubat sa publiko tapos nahuli ka niya? Ano bang pinagsasabi mo? Ano ba talaga? Sa totoo lang, si Lin Yue, matagal niya na akong gusto. Gusto niya akong gawing sugar baby. Ano? Linawan mo nga sa akin yon. Nung nasa abroad ako, sinabi niya talaga na gusto niya akong suportahan. Sinasabi ko sa'yo, ang dami niyang pera. Pilit niyang ipinasok sa akin. Pero sino ba ako? Paano ko tatanggapin? Maras kong tinanggihan. Kahit ganon, pati ngayon, hindi siya sumusuko. Gusto niya talagang makuha ko. Araw-araw, iba-ibang paraan ang ginagawa ko para maiwasan siya. Pero kahit ganon, parang nababaliw siya. Pilit pa rin niyang ipinapasok sa akin ng pera. Ay nako, ang salot ng kapitalismo! Ang salot talaga! Subukan mo pumusaya ng papel. Ganun na nga ang kwento. Hindi ko inasahan na pagbalik niya sa bansa, hindi pa rin siya sumusuko sa akin. Kaya nga sabi mo, yung pera na binibigay niya sa'yo, konti lang ba yun? Hindi. Madami yun. Bakit hindi mo tinatanggap? Regalo niya yon. Kahit kailahat ng tinatanggap mo, yayaman na tayo. Lu Zhao Zhao! Pera lang ba ang nasa isip mo? Ang dangal ko, hindi mo man lang tinatanong. May paki ka ba? Wala kang pagka sa dangal mo. Anong dangal? Hindi tama. Kung ganon, pag hindi siya sumusuko sa'yo, hindi na naman pwedeng ganyan lang. Diretso magsira ng relasyon. Baka ako pa mapagkasabihan. Hindi mo naman ako niloloko, hindi ba? 3 taon na nakalipas, sobrang pinapahirap mo sa akin. Kung gagawin mo ulit yun, puputulin ko pangat ng paa mo. Hindi. Hindi talaga. Bahala na. Tatagal lang to sandali.
dito. Kanina pa kita hinahanap. Ang mga financial report, medyo hindi ko maintindihan. Pwede mo ba kong tulungan ipaliwanag? Madali ng financial report, hindi mo maintindihan. Paano ka pa magiging supervisor? Anong ibig mo sabihin? Supervisor Lynn, bakang ibig sabihin, may ka talaga sa accounting. Ikaw, ipaliwanag mo sa kanya. Ako? Sabayan mo lang siya. Kailangan natin ingatan ang trabaho para hindi tayo mapagsamantalahan. Tapos, maghanap tayo ng mali niya, ipapasa natin kay Mr. Fu. Hindi ako naniniwala na di niya kayang ayusin siya. Sige na, sige na. Sige na nga. Zao. Lahat ng tayo sa opisina at tumatay na kayo ni Fuji ay magkasama. Paano mo siya napasa kay Lin Yue? May sakit ka ba? Hindi mo maintindihan. Ito ang tawag ng malaking responsibilidad. Kailangan mo muna mapagod ng katawan. Tara. Zao, kaya mo bang tiisin yan? Hindi ba't simple lang yan? Sino bang hindi marunong? Jinyan, saan ka nagpunta? Hinahanap kita ng matagal. Supervisor Lin, nandito ka rin pala. Dali, imasage yung balikat ko. Pagod na ako. Ano na naman ang gusto mo? Huwag kang makialam, sumunod ka na lang. Supervisor Lin. Jao, bago pa lang ako sa kumpanya, hindi ko pa masyado alam ang trabaho. Huwag kang madalas pa kitang istorbohin. Bakit hindi ka kumakain kasama ibang mga katrabaho? Kasi naman, may kailangan lang akong itanong sa kanya. Supervisor Lin, hindi mo pa ba alam? Matagal na kami magkaibigan ni Fujin yan. Sobrang bait namin sa isa't isa. Araw-araw kaming kumakain na magkasama. Hindi ba? Si Jin yan, hindi siya kakain kung hindi mo siya pakainin. Halika, Jin yan. Masarap ba? Masarap. Supervisor Lin, bakit nandito ka pa? Gusto mo rin pakainin kita? Halika. Hindi na. Busog na ako. Hindi ako nasasabi sa trabaho. Hindi ko na kaya itong maliit na problema. Yan si Lu Zao. Ang kapal naman ka makipagtulong kay Fuji niya para saktan ako. Niloloko mo ko, hindi ba? Hintayin mo lang. Jinyan, matagal na tayong hindi nakita. Sige na, akong bahala. Mag-inuman tayo mamayang gabi. Lin Yue, hindi ako libre. Wala akong oras sa kalokohan mo. Sige, si Lu Zao na lang iistrobohin ko. Tama, para masabi ko sa kanya, nung umalis ka papuntang abroad, gusto mo lang kong pakasalan. Lin Yue! Mas importanteng trabaho, kaya pumayag ka na sa kanya. Grabe. Muntik ko na makalimutan yung parte tungkol sa pag-aalaga. Sige, papayag ako. Pero wag mo nang istorbohin ulit si Lu Zao. Supervisor Lin, may supplier. Kailangan ka makipag-ugnayan doon. Hihintayin kita mamayang gabi. Laban lang. Jinyan, dumating ka na. Umupo ka. Nandito ako ngayon para klaruhin ang lahat. Kung pera ang gusto mo, o proyekto ng kumpanya, pwede kong ibigay. Pero may isang hiling lang ako. Lumayo ka sa aming dalawa ni Lu Zao. Pero... Huwag mo kong takutin tungkol sa kasal. Gawa ito ng mga magulang natin. Hindi ko ito tatanggapin. Para takutin ako, walang kwenta yan. Walang silbi. Jinyan, kung ganoon, dahil dumating na tayo dito, pwede bang tapusin natin sa isang inumin? Jinyan, mula nang unang kitang nakita, nailove na ako sa'yo. Hindi ko akalain kahit ilang taon na, hindi mo pa na ako mamahalin. Buti lang artista ka. Hindi ka scriptwriter. Kung hindi, wala ka ng trabaho.
Zao, saan ka pupunta? Ayaw mo ba ng overtime pay? Hindi ko na kailangan. Pupunta ko para igla sa isang lalaki. Ha? Huwag kang mag-alala, Fujin yan. Hindi kita hayang matanggalan yung puri ng walang kwenta. Hintayin mo muna akong makuha ang pera. Ang init naman. Jin yan, bakit ka pinapawisan? Hayaan kitang punasan. Jin yan, bakit ka pinapawisan? Hayaan kitang punasan. Kung mainit, tanggalin mo ng damit mo. Tutulungan kita. Kahit nilagyan kita ng gamot, bakit ka pa nakikipaglaban dito? Sumama ka na sa akin kung anong bahala sa'yo. Bakit hindi pa dumarating si Luzao-Zao? Hindi ba sabi niya handa siya sa anumang oras para iligtas ako? Tumigil ka! Bakit ka nandito? Hindi pa overtime ka ngayon? Nag-iisa ka ba nag-overtime? Mas masaya kapag dalawa tayo nag-overtime. Sandali lang. Ngayong gabi ay date namin ni Jin yan. Anong karapatan mo para dalhin siya? Maganda nga si Fujin yan. Pero wala siyang ibang magandang katangian. Ikaw. Ang pinakamaganda lang ay katawan niya. Maraming gwaw at may magandang katawan. Sobrang dami. Bakit ka pa nakaligid sa puno na may baluktok na leeg? Supervisor Lin, ako mabubayad ngayong gabi. Ano ba ito? Luzozo, hindi ka pwedeng umalis. Sasamahan ka namin! Luzozo, papatayin kita! Ano ba, bitawan niyo ako? Huwag mo kong hawakan! Fujin, yan tamad ka talaga. Umayos ka dyan. Ayoko. Lumayo ka! Kanina sinabi mo na wala akong magandang katangian. Hindi ba yan para lang may pasakagalin yung way? 20 taon na tayo. Hindi mo nga nabagit kahit isang magandang katangian ko. Sige, palayan mo na ako ngayon kung sasabihin ko ang isa. Okay ba yon? Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo pa rin ako mamahalin. Sabi mo... Anong sabi mo? Sabi ko, kahit anong sabihin ko, hindi mo pa rin ako mamahalin. Hindi ka babalik sa akin. Kaya ibig sabihin, gusto mo pa rin ako? Bakit nga ba 3 taon na nagkalipas? Tahimik ka lang na umalis. Hindi, lumayo ka. Sasabihin ko sa'yo, kailangan natin magkaayos ngayon. Bitawan mo ako! Hindi kita papayagang mawala ulit. Fujin yan! Bitawan mo ako! Ang swerte ko naman, alam ko pa rin kung paano laban ng mga bastos. Pagod na ako. Nababaliw ka na ba? Pinaghandaan ko lang, baka maging masama ka ulit. Kaya kailangan ko maging handa sa laban. Una, magkasintahan tayo. Kontrata lang yon. At ito epektibo lang kapag pinipilit ng mga magulang natin. Kaya Miss Luzao-Zao, ngayon, nais kong i-apply na ang contract ay gawing official na. Pwede ba? Mali yata. Halos na pagulo mo ako sa ilong mo. Unahin mo muna ipaliwanag ang tungkol sa pagpunta mo sa abroad. Ano ba yon? Pag-iisipan ko man na kung official na kita. Simula pa ng pagkasilang ko, hindi mo na ako pinapansin. Ngayon, anong karapatan mo para magdesisyon para sa buhay ko? Dahil ako ang tunay mong ama! Ikaw ang nag-iisang anak ng pamilya ko! Kung sinong makakasama ko, huwag mong pakialaman! 3 taon nang nakalipas. Pinilit lang ako ng papa ko. Si Tito Fu? Si Tito Fu?
Nang nagbuntis ang mama ko sa akin noon, iniwan kami ng tatay namin nang walang pakialam. Ang mama ko ay hindi gusto pag-usapan siya. 3 taon na nakalipas, nung malubha na ang sakit niya, sinabi niya kailangan niya ko makita kahit ano mangyari. Kaya nagmamadali kong pumunta sa abroad. Nangyari din na nasira ang cellphone ko noon, kaya hindi na ako makakontak sa'yo. Pagbalik ko, nilagay mo na ako sa blacklist. Naka-block ka nga. Ganon talagang ugali ko. Pasensya na. Nagkamali ako ng pagkaintindi sa'yo. Medyo nasisiyan ako sa sagot na yon. Kaya... kailangan mo na kita obserbahan. Pagkatapos, ay pag-isipan kung i-official na kita. Pagdating sa oras na yon, sasabihin ko na rin sa kanyang katotohanan. Ay nako! Tita. Tita, kakatapos ko lang bumalik sa bansa at espesyal akong dumalaw sa inyo. Miss Lynn, habang nasa abroad ka, salamat sa pag-aalaga mo kay Jinyan. Sasabihin ko na lang na hinahanap kong pagkakataon ito para magpasalamat. Alam mo pa ba kung gaano kalaki ang ginawa ni Lin Yue? Ang anak mo na mahal, talagang isang ingrato. Hindi pa kayo nakikita ni Jinyan, hindi ba? Tama ng pagkakataon. Si Jin at si Jojo ay nagkabalikan na. Pagkatapos nito, paintulutan mo sila imbitahan kanila sa pagkain. Nagkabalikan na ba? Pinayagan ko ba yan? Oo, tita. Narinig ko na si Lu Zhao. Hindi naman special ang pamilya niya kung siya at si Jenny ay magkasama. Parang hindi bagay. Pero ang bata na ito, mabait siya. May mga tao kasi na kahit mayaman, kung masamang ugali, hindi rin pwede. Diba? Matandang bruha. Hindi tinanggap ang inulo ko. Kung ayaw mo rin pigilan na kami ni Jenny magkasama, walang sense na mabuhay ka pa. Tita, narinig ko na hindi mangganalagay ng katawan mo ngayon. Palagi kang inuubo. Nagdala ko ng gamot para subukan mo. Heto. Inumin mo ito. Mas gagaling ka nito. Miss Lynn, ang bait mo talaga. Sabi ni Jinyan, umuwi siya para kumain ngayon. Baka pwede kang manatili para kumain kasama namin. Sige po, tita. Tumuti na si Jinyan? Jinyan, nandito ka na? Hi! Lu Zhao, bakit nandito ka rin? Zhao, nandito ka na. Pumasok ka na. Tito Fu. Tito Fu. Sino ka ba para tawagin akong tito? Pinayagan ba kita na dalhin ang ganitong klase dito sa bahay? Ito ang bahay ko. Dadalhin ko kung sino ang gusto ko. Kung ayaw mo, umalis ka na. Tito, tita, nagana ko ng paborito ni Jinyan, dalonjing tea. Tara, dito muna tayo. Sige. Si Lin Yue, nagsisimula na siyang puri ang mga magulang mo. Sa akin, sinasabi nila na baliw ka. Naliligaw sa maling landas na anak ng mayayamang pamilya, walang problema. Ngayon, pipilitin kong talikuran niya ang ideya na suklian ka. Kaya pala, nakita mo na si Jinyan at si Zhao sa opisina. Oo, tita. Si Jinyan ay palaging tumutulong sa akin sa trabaho. Inalagaan niya ako. Jinyan, ano ba yan? Bakit hindi mo inalagaan si Zhao lagi? Ako? Siguro kasi malakas ako sa trabaho, hindi ko kailangan ng pag-aalaga ni Jinyan. Kung ganon, aalagaan si Yoyue. Ano ngayon? Hindi pa sanay si Yoyue sa trabaho. Bukod pa rito, responsibilidad pa rin ni Jinyan yan. Bukod pa rito, si Yoyue anak ng mayamang pamilya ng Lin. Siguradong magaling siya. Naniniwala akong mabilis siyang matuto. Salamat sa papuri, tito. Jinyan, dapat mo talagang pahalagan si Yoyue. Sa abroad, siya ay kilalang aktres sa teatro. Hindi tulad ng iba na luma ang estilo. Hindi na uso. Pasensya na. Ako naman, gusto ko lang talaga ng simple. Jinyan. Tito, huwag po kayong magalit. Uminom lang po kayo ng tsaa. Kita mo? Paano ginawa ni Yoyue? Hindi tulad ng kasama mo. Walang pakialam. Sino bang walang pakialam? Tama na! Lu Zhao, huwag mong isipin na dahil konti lang nagpapakita ng galing, makakapag-asawa ka na ng pamilya Fu. Isang ordinaryong tao ka lang at gusto mong makakyat sa mayayaman. Nakakatuwa naman. Hindi ko naman sinabing gusto kong anak mo na may sponsor na mayayamang babae. Sponsor?
Sponsor? Tama. Siya, mula pa sa abroad ay nahabol na siya. Gusto niya ng 10,000 kada buwan bilang sponsorship. Ganun ba? Oo nga. Noon, ako at si Lin Yue, kakakilala lang namin sa abroad. Iniisip niya na mahirap ako, kaya... Hindi tama. Noon sa abroad, alam ko na siya ay... Eto na lang. Ako na lang sponsor mo. Maglilinis ako, magluluto, masipag at matipid. Magaling sa trabaho at mura lang ako. Hindi ko kailangan ng 10,000. Sapat ng 5,000. Ikaw. Lu Xiaozao, ano bang sinasabi mo? Hindi naman nagsisinungaling si Zhao Zhao. Ang mga bata, pinapaligay lang nila ako. Ano bang mali doon? Tita, hindi naman ako. Yue, hindi mo lang kailangang ipaliwanag. Nauunawaan ko yung mabuting puso. Sa tingin ko, maganda na sponsor si Zhao Zhao. Wajeng, hindi ba iisa lang si Zhao Zhao si Jen yan? Tama ba? Tama. Hindi, ayoko lang kumain dito. Lu Zhao Zhao, tingnan na lang natin. Bye-bye! Jin yan, sobrang kalokohan mo ngayon. Ang dapat mag-alaga sa pamilyang Fu ay dapat isang anak na mayamang pamilya. Hindi isang babaeng walang klase. Huwag ka na magsalita. Umalis ka na. Ingat po, Tito. Jin yan! Yoyoy, huwag ka mag-alala. Si Jin yan, ako nang bahala sa kanya. Walang problema, Tito. Fujin yan, hindi ko talaga gustong maging masyadong malupit sa'yo. Pero ngayon, nasasabik na kung makita ang reaksyon ni Lu Xiaozao kapag malaman ang katotohanan. May annual meeting ngayon. Akala ko mag-ayos ka ng konti, pero hindi ako magsasalita sa entablado. Ang company annual meeting, hindi sila nagbigay ng pera sa akin. Hindi naman ako gumagastos para mangungupang para sa damit pang okasyon. Hoy! Ang ganda naman Mukhang tao ng ayos mo, hindi na aso. Che, Ay! balikan natin ang nakaraang taon. Lahat tayo ay nagsumikap ng gusto at maganda ang resulta. Bilang gantimpala, nagdesisyon si Mr. Fu na ipatupad ang 4 na araw na trabaho at 3 araw na pahinga. Wow! At sa bagong taon, ibibigay din sa atin ang lahat ang pagtaas ng sahod. Dagdag ng 2,000 yuan bawat buwan. Bawat isa! Wow! Ang bait naman ni Mr. Fu. Kumusta? Hindi ba sulit ang pagpasok sa Chaoyan Group? Siyempre. May ganito tayong mataling presidente na amo. Kung hindi lang siya pangit na gaya mo, mamahalin ko pa siya. Lu Xiaozao. Malapit na ang pagbubungad ng ating sayawan. Pwede na kayong maghanap ng kaparehas sa sayawan. Pumili na kayo. Sayawan? Hindi ako nagpala ng ganitong parte. Siguro ito ay isang dagdag na aktibidad lang. Sana nagrenta na lang ako ng damit. Hindi mo na kailangan ng sarili. Handa ng damit para sa'yo. Isang damit pang okasyon? Hindi naman sapat para sa gastos ng pagiging sponsor. Ano ba sinasabi mo? Talagang gusto kitang tulungan. Pinag-isipan ko itong mabuti. Kung gano'n ang relasyon mo kay Jin yan, na sobrang bait niyo sa isa't isa, wala na akong dalan para magpumilit pa. Talaga bang susugo ka na? Tigilan mo na yan. Malapit na magsimulang sayawan. At saka, ang pagsuot ng magandang damit at pagsayaw kasama ang taong gusto mo ay hindi ba basta napakarilag na bagay? Alam mo ba, noong una, si Jin at ako ay may kasunduan din. Kasunduan? Ikaw na isang anak ng mayaman. Paano kayo magkakaroon ng kasunduan? Yun ay pinana ng mga nakakatanda. Pero hindi ko rin alam. Pero Lu Xiaozao, sa tingin mo ba talaga si Fujin yan ay mamahalin ka habang buhay? Alam ko na hindi mo siya kayang bitawan. Kahit hindi niya ako mamahalin habang buhay, hindi rin siya magbibigay ng pansin sa'yo. Pagdating sa trabaho, ako isang kilalang actress sa teatro. Pagdating sa pera, ang halaga ng pera sa bank account ko ay hindi mo pa narinig kailanman. Pagdating sa pamilya, mas malaking aking background kaysa sa'yo. Ang huling pipili ni Fujin yan ay ako. Kung kaya mong magsalita ng maganda at magpanggap, mas mabuting magpanganda ka na lang para maris ang mga kulubot sa mukha mo. Ikaw, tingnan mo naman mabuti mamaya. Ang pagbungad na sayaw, sino bang pipili ni Jin yan? Sige, libreng magandang damit pa. Salamat ha, walang sayang. Libre eh. Kumusta? Nasaan siya? Si Zhao Zhao, bakit siya ang hinahanap mo? Hindi mo ba ako kakamustahin? Siya ang girlfriend ko. At siya ang magiging misis ng pamilyang Fu. At siya lang ang pinapahalagahan ko.
Jinyan, maaari mo ba akong pagbigyan sa isang bagay? Sa pagbungad ng sayaw, sabay tayong sumayaw ha? Isang sayaw lang, sabay tayong sumayaw. Pangako, hindi ko na kayo gugulo ni Luzao-Zao. At saka, mag-retiro na ako sa Shaoyan Group. Sige na. Sigurado ka? Sige. Magsisimula ng pagbubungad ng sayaw. Mga kasama, nakahanap na ba kayo ng katuwang sa sayaw? Magsisimula na. Malapit na nating malaman ang totoo. Jinyan, handa na ako. Zao-Zao, gusto mo bang sumayaw ng sayaw na ito sa akin? Zao-Zao, gusto mo bang sumayaw ng sayaw na ito sa akin? Bakit, Jinyan? Nangako ka sa akin. Ano ba yon? Sasayaw tayo, di ba? Pero bago ka umuwi sa bansa, hindi ba nangako ka rin sa akin na hindi mo na ako aabalahin? Tinupad mo ba yon? Para sa mga tulad mo, wala kang kahit anong kredibilidad. Akala ko nga sasayawan, matatalo ko sa kanya. Kung pinili ko lang si Lin Yue, baka tuluyan akong tapos. Hindi naman siguro. Kung talagang pinili mo siya, siguro ay dahil tinakot ka niya. Hindi na masama. Matalino ka pala. Miss Lin, kung pagod ka na, dadalhin kita sa tabi para magpahinga. Alis! Lu Jojo, may papakita kong maganda sa'yo mamaya. Pagkatapos ng sayawan, may sasabihin ako. Maganda kayo ng mikropono. Ang galing mong sumayaw. Siyempre, itong tinatawag talento ko. May bayad to ha. Simula ngayon, ibibigay ko maliit kong ipon at sabay tayong sumayaw bawat buwan. Wow, meron ka palang maliit na ipon. Marami pa nga. Mga kasama, sa ating taon ng pagtitipon, hindi lang mga papremyo, may isa pa akong sorpresa para sa inyo. Matagal na kayo nagtatrabaho dito, sigurado kung nakilala niyo na ang ating Presidente Fu. Pero kung sasabihin ko sa inyo, ang taong iyon ay assistant ng pala ni President Fu. Ay, narito rin ang tunay ni President Fu. Ha? Sino kaya yun? Ha? Siyang assistant? Ang presidente nakatago na sobra. Ang layo ng pagtatago. Ang tunay nating Presidente Fu ay ngayong araw narito mismo sa ating taon ng pagtitipon. Bakit ka umaalis? May galit ka ba kay President Fu? Sino nga bang tunay ni Presidente Fu natin? Ngayon, sasabihin ko sa inyo. Tingnan nyo dito. Ang ating Presidente Fu, para mas mapamalaan ng mabuting kumpanya, hindi na nga tubiling itagong kanyang pagkatao. Salamat sa iyong pagsusumikap, President Fu. Talagang karapat-dapat si President Fu na maging presidente. Hindi tayo magsasawang hangaan siya lang lahat. President Fu? Zao-Zao, Ikaw ang presidente ng Chaoyan Group. ako nga. Pero Zao-Zao, pakinggan mo munang paliwanag ko. Sinungaling. Zao-Zao! Zao-Zao! Zao-Zao, pakinggan mo munang paliwanag ko. Paliwanag? Sabi ni Lin Yue na may kasadog sa kasal. Hindi ako naniniwala noon. Ngunit totoo pala. Talagang bagay kayo sa isa't isa. Hindi ko gagawin yan. Wala pa nung una. Nilaloko mo na ako. Ikaw ay presidente. Samantalang ako isang ordinaryong empleyado lamang. Hindi magkatugmang mundo natin. Hindi ganon! Zao-Zao, para sa akin, wala kang pinagkaiba noon. Hindi mo alam ang papa ko kung sino ang pinakamayamang tao. Isa lang akong anak niya. Noon, para mapasakin ng pamilya. Sabi niya papatay siya. Noong 3 taon na nagkalipas, tungkol sa paghihiwalay natin, niloloko mo rin pala ako. Lahat ng paliwanag mo dati, kalokohan lang pala. Ang sama mo talaga. Pati yung tungkol sa resort, ikaw rin nag-ayos para ako gumawa ng desisyon, di ba? Tama. Kaya pala nung hiningi ko ang tulong mo,
Nung nagmamagkaawa ko, kumilos ka na ng kaunti, tapos ayos na kaagad. Masaya ka ba dyan? Hindi ko kailanman naisip ang ganyan. Gusto ko lang tumulong sa'yo. May mali ba doon? Tatuan mo ako! Sinasabi mo pa sa linyo yung nagsusuporta sa'yo? Habang nilalaro mo lang ako, pinapaisip ako magselos. Hindi pa yata nagkakita ng getong mayamang anak. Gusto mong maging normal? Huwag kang mangarap! Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Zawzaw! 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 Lusaw-saw, ang tanga mo talaga. Yung taong iniwan ka noon. Paano ka na-love sa kanya? Hindi ba't kahapon natulog lang ko sa sofa? Gising ka na. Kumain ka muna ng almusal. Lumabas ka. Kung hindi ka aalis, tatawa ko ng pulis. Di ba sabi mo, bahay ko rin to? Sige. Aalis na ako. Zawzaw, pasensya na sa pagtago ng pagkakakilanlan ko. Aaminin ko mali ako, pero natatakot ako baka hindi mo ko tanggapin. Patawad. Sige, okay na yon. Zawzaw. Maaga kang umalis kagabi. Hindi kita nakita. Alas mabaloy na kami. Oo nga. Kailan kayo kakasal kay Ginoong Fu? Matagal na kami naghiwalay. Eto. Kahit nagalit ka, kailangan mo pa rin kumain ng almusal. Kung hindi, sasakit ang tiyan mo. Wow, grabe naman mag-alaga si Mr. Fu. Naiingit ka ba? Heto, sa'yo na. Hindi mo na kailangan mag-alala sa kanila. Para sa'yo to, meron din para sa lahat. Sino si Mr. Fu? Nandito na pala. Ilagay mo na lang yung delivery sa mesa. Makinig kayo. Nag-order ako ng almusal na para sa lahat. Walang maiiwan. Kailangan ba talagang kainin ito? Nakadepende ito sa performance mo. Tanga ka talaga. Kain. Pinipilit ang pakainin ako. Ang bait mo talaga. Fujing yan! Ito ba ang breakup? Hindi ito mo ka na naghiwalay. Ibigyan mo na ito kay Mr. Fu. Zawzaw, ikaw na lang maghatid. Natatakot ako. Ang problema, isang buong umaga na siya nag-iikot. Ang mukha ni Mr. Fu, lalong lumalala. Hindi naman siya kumakain ng tao. Sis Tatlo, sabi ni Mr. Fu, medyo kakaiba raw ang plano mo. Sobrang sablay ng kaunti. Gusto niyang personal na pumunta para ipaliwanag. Hindi pwede. Alam ko nang iniisip niya. Sana ikaw na lang ang tumulong, Ginoo. Ngayon, ang madam, para siyang mas malupit pa sa tao. Hindi ka ba marunong kumatok? Fujin yan. Anong laro na naman iniisip mo? Gusto ko lang hingin ng tulong mo. Ang tanyag na presidente ng Xiaoyan. Di kailang humingi ng tulong sa ordinaryong tao. Ngayon, gusto ko magluto ng espesyal na pagkain. Sakto, may sale sa supermarket. Pero hindi ko pa rin alam paano bibili para makatipid. Ito, mas masarap. Hindi pwede. Mahal ang mga nakapak na ito. Hindi pwede yan. Ibalik mo na. Dapat yung ganito.
Ganito, mas mura yung walang pakete. Kung wala ako, anong gagawin mo? Kaya nga nandito ka. Nakakainis ka talaga. Ilang beses na kitang tinuruan, hindi mo pa rin alam? Ang 2 coupon na ito, hindi pwedeng sabay gamitin. Mas mura kung hiwalay bilhin. Ang komplikado naman. Kapag umabot na 100, bawas 20, kaya kailangan tayong bumili ng 4 na order para masulit. Oo nga. Alam mo na? Pero talaga sa mga ganitong bagay, kailangan ko pa rin ng tulong mo. Hindi pwede. Masama ito, Fujin yan. Ang mama mo, baka sa panganib siya. Anong sabi mo? Anong nangyari sa mama ko? Ako, dahil langgit ako sa iyo ni Zhao Zhao, kaya nilagyan ko ng gamot ang mama mo. Nilagyan mo ng gamot? Lin Yue, ipapakulong talaga kita. Siya yan, Zhao Zhao. Alam ko, hindi ko dapat ginawa sa buso ng damdamin. Nanangako ako na mula ngayon, hindi ko na gaguguluhin. Patawarin niyo na ako. Patawarin ka? Mula ngayon, ang pamilya Lin at pamilya Fu, wala nang anumang ugnayan. Wala nang koneksyon. Mas malagang kalagayan ni tita. Umuwi na muna tayo. Ma! Tita Fu, ayos ka lang ba? Bilis, tumawag ka ng ambulansya. Tita Fu. Ay nako, hindi na kailangan. Tita Fu, niloko mo ako. Ayos lang ako. Walang problema. Huwag kang mag-alala. Ma, hindi ba nilagyan ka ni Lin Yue ng gamot? Ang tanga mo naman, matalinong mama mo. Agad kong nahalata ang pagkana niya. Alam ko na agad na may problema sa gamot niya. Siyempre hindi ko ininom. Bakit hindi mo naman sinabi? Nag-alala tuloy kami ni Zhao Zhao. Kinabahan kami ng sobra. Loko kang bata ka. Kayo pa nga nagkakaproblema. Zhao Zhao, galit ka pa rin ba kay Jin yan? Iabot mong kamay mo. Jin yan, alam ko nung panahon na yon, kung hindi dahil sa papa mo na ginamit ni Zhao Zhao para pilitin ka, hindi mo sana siya iniwan at hindi ka sana umalis ng bansa. Zhao Zhao, sa ugali mong yan, kung nakikitungo ka pa rin kay Jin yan, ibig sabihin may lugar pa siya sa puso mo. Pwede bang alang-alang sa akin, bigyan mo pa si Jin yan isang pagkakataon, pwede ba? Zhao Zhao, pwede bang alang-alang sa akin, bigyan mo pa si Jin yan isang pagkakataon? Kung magkasama sa bahay, hindi naman matutulog sa iisang kwarto at hindi rin sa iisang kama. At saka, yung niluto mo kanina, sobrang sarap talaga. Ako talagang project leader. Bukod sa ID card na pwedeng dayain ng kahit sino, sino pa bang pwedeng magpatunay? Ang presidente mismong magpapatunay sa kanya. Sapat na ba yun? Gusto ko talaga siya. Itong babaeng mayabang at materialista. Mahilig sa pera. Fujin yan. Nandito ako. Nandito lang ako palagi. 3 taon na nagkalipas, sabi mo na mananatili ka sa tabi ko habang buhay. Pero bigla kang umalis ng bansa. Pagbalik mo, niloko mo pa rin ako. Gusto kitang pagkasalan. Zhao Zhao, ikaw lang ang gusto kong pagkasalan mula noon hanggang ngayon. Pangako, hindi na yan mauulit pa. Papayag ka ba? Hindi ka pa regular. Kailan ba ako magiging regular? Depende ba sa'yo? Ayan, tama yan.